Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. So, naglabas na nga po ng resulta ng ng sagot ang Korte Suprema, ang Supreme Court natin patungkol po sa impeachment. At dinideclare nga po nila na unconstitutional po yung isinampang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi po ito matanggap ng mga dilawan, mga pinklawan, ng mga tangang tanso, tangang loyalista, ng mga simpatizer ng NPA dahil sinasabi nila na meron daw nilabag o may mali daw na ginawa ang Supreme Court, parang pinapaboran si Vice President Sara Duterte para hindi matuloy yung impeachment, hindi raw mailabas yung katotohanan. Ngayon, kung ang nagsasalita at nagbibigay ng opinion ay mga hindi abogado, siguro pwedeng tanggapin natin eh. Huwag lang aabot dun sa punto na binabalahura yung Supreme Court kasi kataas-taasan na po yan eh. Sila po yung final arbiter eh. Sila yung nagsasabi kung tama o mali, kung ito ba ay dumaan sa tamang proseso pagdating po sa mga legal na basihan, lalo-lalo na kung ito ay saligang batas ang pinag-uusapan dahil sila lang po yung talagang sinasabing may kapangyarihan na magsabi kung constitutional ba yun o unconstitutional yung isang legal na usapin. Ngayon dito, ipaliliwanag po dito ni Attorney Neil Abayon kung ano ba talaga yung separation of power ng tatlong branches ng gobyerno natin, yung executive, legislative, tsaka yung judiciary. At ano yung mga consequence ng mga hindi tatalima doon sa kautusan po ng Korte Suprema natin sa inilabas nilang ruling. Kasi batas na po yun once na sila ay naglabas talaga ng isang desisyon. Yan yan yung magiging batas na at magagamit ng bilang isang jurisprudence. 'Di ba? Yan yung naririnig natin kadalasan, 'di ba? Pag meron silang pinagtatalo ng isang kaso, may ginagamit sila mga jurisprudence, yung mga nangyaring hearing na pinakabasihan para doon umikot yung tanungan kung sino yung tama, sino yung mali. Ngayon dito ipaliliwanag dito rin ni Atty. Neil Abayon kung ano yung pagkakaiba ng TRO. Kasi andyan din yung usapin ng TRO na sinasabi ng ibang senador, ng ibang mga naggagaling-galingan na meron daw TRO nilabas nung panahon na si Chief Justice Corona yung nasa impeachment. Pero inamin naman ng abogado ni Chief Justice Corona na walang nangyaring TRO nung panahon na yun. So parang pinalalabas dito na talagang hinihilot nila ng todo para lang matuloy yung impeachment. Pero ito, paliliwanag din dito na Atty. Neil Abayon kung ano ba yung nangyari doon sa TRO o kung ano ba yung pagkakaiba ng TRO doon sa nilabas na ruling ng Supreme Court kasi doon nakalagay na immediately executory na yung pagpapatigil doon sa impeachment. So ito, panoorin natin si Atty. Neil Abayon kasi ito talagang hindi siya political, pinaliliwanag niya kung ano yung nandun talaga sa batas na nakasulat. Nagkakataon lang talaga, kasi inaakusahan siyang DDS eh. Pero nagkakataon lang talaga na yung paliwanag niya pumapabor sa mga Duterte. Siyempre, impeachment kay Vice President Sara Duterte. Tsaka sa ibang mga vlog niya, pumapabor talaga dito sa mga Duterte. Kaya napagbibintangan siyang DDS vlogger. So ito, panoorin po natin kung ano yung paliwanag dito ni Atty. Neil Abayon tungkol dito sa usapin ng impeachment. Yan yung isa sa mga mainit din na opinion ng mga nagdudunong-dunungan, ng mga hindi naman abogado, tsaka yung mga abogadong mali yung kanilang interpretasyon sa nilabas na ruling ng Supreme Court. So ito, panoorin po natin. Okay, so good day po taong bayan at ngayon po magdi-discuss tayo ng Constitutional Law 101. Magba-back to basics po tayo with regard So yun po Law 101, back to basics ng pag-aaral sa batas. So yan yung pinaka-fundamental, yung pinaka-starting. Yan yung pinakaunang introduction ng batas. So ipaliliwanag dito lahat ni Atty. Neil Abayon kung ano ba talaga yung nasasaad sa batas natin.
regarding the structure ng government natin and yung mga limitations, functions po ng mga powers ng kada isang branch po ng gobyerno natin. Kasi yung iilan po nating mga senators and mga congressmen, they seem to not fully understand po the concept and structure of our government. Okay, I am saying this respectfully as a lawyer who interprets the law and based po on my knowledge of constitutional law. So hindi ko po sinasabi na ako naman yung pinakamatalino sa lahat, pero yung explain ko po sa inyo is yung pinaka-basic po na tinuturo sa amin as freshmen, as first year law students. Tapos bahala na lang po kayo mag-decide kung tingin ba ninyo itong explain ko is tama or kung ito bang mga statements ng mga senators natin ay yung tama. Kayo na po mag-conclude dun. So unang-una po, of course, we have to go to the Constitution, okay? So kung makita nga ninyo, Article 6, Legislative, Article 7, Executive, Article 8, Judicial Department. From the very way po na inorganize yung tatlong branches ng government na to, makikita na po ninyo talaga yung wisdom ng paggawa po ng Constitution natin. So anyway, punta po muna tayo sa Legislative Branch. So yung Legislative Branch po, ito yung Congress, okay? So this is composed of both the House of Representatives and the Senate. At lagi po yan sa Section 1 po ng bawat article, doon natin makikita yung power ng bawat government branch. So for the legislative department po, yung Congress natin, the legislative power shall be vested in the Congress. Okay? So when you say legislative power, ito po yung kapangyarihan nila na gumawa ng batas. Okay? So ang paggawa po ng batas is with Congress or the legislative department as provided for by Section 1, Article 6 of the 1987 Constitution. Okay? Ang next po, Article 7 naman tayo. So sa Article 7 po, this one, executive department. So the executive department, ito po yung Office of the President, yung mga local government units natin. At ang sabi po sa Section 1, the executive power shall be vested in the President of the Philippines. Okay? So yung executive power po, ito yung kapangyarihan to implement and enforce the laws na ginagawa po ng Congress natin. So kung makita pa lang po ninyo, Article 6, Congress po yung may kapangyarihan gumawa ng batas. Article 7, the next succeeding article, ang may kapangyarihan mag-implement ng batas. So kung makita nyo, diba, it is very well organized. And then yung next po dyan, of course, is Article 8, the Judicial Department. Ito na po yung mga korte natin, which is headed by none other than the Supreme Court po of the Republic of the Philippines. Okay? Tapos kung makita po ninyo dyan under Section 1, Paragraph 2 of Article 8, very specific po yung power ng judiciary natin dyan. So judicial power includes the duty of the courts of justice to settle actual controversies involving rights which are legally demandable and enforceable, to determine whether or not there has been grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the government. So kung makita po ninyo, very powerful po talaga itong Paragraph 2 because this gives the absolute power of judicial review sa Supreme Court with the only requirement na yung trabaho nila is to determine kung whether or not meron bang grabing pang-aabuso ng kapangyarihan ang any branch of the government, may it be the executive or the legislative branch. Okay? So ang pinaka-point ko po talaga dito, Supreme Court ang may final say kung paano ma-interpret yung mga batas natin at yung mga actions po ng mga government offices natin kung meron nga bang grabing pang-aabuso ng kapangyarihan na nangyari. Okay? So yan po yung pinaka-basic. So yun, yung tatlong branches ng government po natin, inilatag ni Atty. Nilabayon kung ano yung function nila. So unang-una daw yung legislative. Dalawa po yung may hawak niyan, which is yung Congress at yung Senate. So ang primary trabaho nila is gumawa ng batas, hindi mamigay ng ayuda. So yun po talaga yung pinaka-primary nila na after sila gumawa ng batas, ibibigay yan sa presidente, which is yung executive department. Sila yung magpapatupad ng batas na gustong gawin nitong legislative natin, itong dalawang mambabatas natin, yung Senate at yung Congress. Pag napirmahan na yan ng presidente, kasi dadalhin yan, pipirmahan ng presidente. Ngayon, itong Supreme Court naman po, ang trabaho naman po nila is i-interpret yung batas. Titingnan nila yung ginawang batas ba o yung kasalukuyang batas ba natin ay napapatupad ng tama. Kasi 'di ba, ang isa sa mga batas na hindi pwedeng malabag ay yung freedom of expression. Diba yan yung ngayong iginigiit ng mga ng mga vloggers nung inimbitahan sila doon sa TRICOM, 'di ba? Na yung cursing, yung pagmumura, yung freedom of expression, hindi yan pwedeng sikilin nino man. Kahit na gumawa pa ng batas, pwedeng pwedeng invalid na yan dahil
yan yung isa sa mga batas na hindi pwedeng mabali ayon sa Supreme Court na sinusunod naman, di ba? So walang batas na pwedeng gawin na matatapakan yung pinaka-basic fundamental ng batas natin, which is nga yung freedom of expression. Yan po yung ano, di ba? At sa pa yung sa executive, di ba sila yung nagpapatupad. Ngayon kung merong great abuse doon sa pagpapatupad ng batas, saan ba tumatakbo? Di ba sa korte na pinamumunuan ng Supreme Court. Kaya nga umaabot, di ba, yung kasuhan ng Supreme Court kasi para maging malinaw kung ano ba yung, kung tama ba yung pagpapatupad ng batas o mali. So sila yung pinaka-final, sila yung talagang last na magsasabi kung tama ba o mali yung interpretasyon ng executive at yung paggawa ng batas ng legislative. Po yung pinaka-basic and fundamental po ng of government natin. At yan po tinuturo sa mga first year law students. Constitutional Law 1 po, tinuturo agad to sa very first semester. Okay? Kaya dapat siguro makinig dito yung mga yung mga din, mga abogadong din, yung mga abogadong naglilingkod na sa gobyerno natin na hindi naiintindihan kung ano ba yung function ng Supreme Court. Parang sa kanila kasi mali yung ginagawa ng Supreme Court. Parang ang lumalabas sila yung tama. Samantalang itong mga judges ng Supreme Court, mga expert na yan. Talagang ang trabaho nila is aralin lang yung batas. Pero ang nangyayari parang mas kini-question pa sila at sinasabi nitong mga dean, mga nagtatrabaho sa gobyerno at hindi naman abogado, sila yung tama at yung Supreme Court yung mali. So hindi po yun yung ibig sabihin nun because again, unang-una tingnan po ninyo Section 1, Paragraph 2 of Article 8 specifically nakalagay dyan, that is an absolute power of the judiciary to determine whether or not there has been grave abuse of discretion in any part or action of the government of the Republic of the Philippines. Tapos kung basahin po rin ninyo yan, wala namang qualifications nakalagay, di ba? It does not make mention na exempted yung impeachment proceedings. So kung wala pong exemption na ganun for impeachment proceedings, therefore this power can also be to determine kung nasunod ba talaga yung constitutional provisions in relation to the initiation of impeachment proceedings. Hindi po yan judicial overreach or hindi po yan violation of the checks and balances. This is actually done intentionally kasi hindi naman pwede na yung Congress na yung gagawa ng batas, sila yung gagawa ng mga certain actions like that of impeachment proceedings, tapos sila pa yung mag-check sa sarili nila. That is very illogical, di ba? Kasi wala naman pong reasonableng tao na magfa-file ng kaso or mag-initiate ng impeachment proceedings tapos sasabihin nila pag file nila na may namali sila sa procedure. Walang tao nga amin na ganyan, di ba? That is highly illogical and highly unreasonable. Kaya nga binigay ngayon yung kapangyarihan to review all the actions sa judiciary para po may third force na mag-check at babalansehin yung mga actions po ng government branches natin. Hindi po yan abuse on the part of the judiciary kasi that is expressly provided in the Constitution. Di ba? That is So, 'di ba? Yan yung pinalalabas nila dilema nila Ontiveros, ng mga sympathizer ng NPA na unang-una daw umabuso raw yung Supreme Court dahil pinanghihimasukan na raw yung impeachment na sinasabi nila ang may sole power lang daw yung impeachment court pagtungkol sa impeachment trial. Tapos andyan pa yung sinasabi nila na yun nga, umabuso daw yung Supreme Court, pinapanigan daw si Vice President Sara Duterte. So, malinaw yung sinasabi rito na wala naman daw nakasaad sa batas na exempted ang impeachment na hindi siya pwedeng talakayin ng Supreme Court. Unang-una, saan ba nanggaling yung impeachment? Ang impeachment is batas na kinreate ng ating saligang batas, ng ating konstitusyon. At sino ba yung dapat mag-i-interpret pagdating sa konstitusyon at sa saligang batas, which is yung Supreme Court. Nangyayari, sabi nga rito na Atty. Nilabayon, hindi naman pwede na kung sino yung nagsampa ng kaso, sila pa yung hahatol. Ganyan yung nangyayari ngayon dito sa impeachment. Nagsampa sila ng kaso pero may hatol na kagad sila dito kay Vice President Sara Duterte na guilty. Yan yung talaga isinisigaw nila sa media, hindi lang sa social media, pati sa mainstream media. Yan yung
yun na yung pinamumukha nila na guilty na kagad si Vice President Sara Duterte. Kaya dapat itong i-impeach at kailangan matuloy impeachment trial. So, kahit sinabi pa ng Supreme Court natin na merong mga mali, dahil nga pinasasagot sila, di ba, sa impeachment procedure kung nasunod ba. Ang problema, hindi nga nila sinagot. Sumagot lang sila nung tapos nang maglabas ng verdict yung Supreme Court na sinabi nga nila unconstitutional yung impeachment. Saka lang sila naglabas ng kanilang sagot doon sa mga tinatanong ng Supreme Court. So doon pala makikita nyo, hindi na nga nila sinunod yung Supreme Court, tapos magmamarunong pa sila. That is a clear provision, Section 1, Paragraph 2. Demandable, enforceable, and to determine whether or not there has been a grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction on the part of any branch or instrumentality of the government, period. Diba? Wala namang nagsabi dyan na exempted yung mga impeachment proceedings eh. So, yung point ko lang po talaga dito, wag po sana natin i-confuse yung Filipino people, yung taong bayan, just to push for our political agenda. Kasi sasabihin ninyo ngayon na judicial overreach or bakit daw ganyan unfair. Hindi po yan unfair because nasa constitution po yan natin. Yan yung trabaho talaga ng Supreme Court. Okay, so anyway, ngayon punta na po tayo sa siguro ngayon naintindihan na ngayon ni Dilima na walang nangyayaring ganun na umabuso yung Supreme Court. Kasi nga, nag-apology na siya, nag-public apology na siya dahil natakot siguro dun sa banta ni Atty. Topacio na sasampahan niya ng kaso itong mga, may sasampulan siyang kaso tungkol dito nga sa yung pambabalahura dito sa Supreme Court kasi ayaw nga nilang sundin eh. Kaya nga kina-challenge ngayon ni Atty. Topacio yung mga gusto pang bumatiko sa Supreme Court na sige ituloy nyo. Tingnan natin ngayon kung parang ang dating sabi ni Atty. Topacio, tingnan natin kung paano kikilos yung Supreme Court kapag kayo ay sumusobra na sa inyong mga statement laban sa kanila. Sa Maritesan portion para magsabi po ako ng mga personal opinions ko regarding this po sa mga statements na ganito ng mga honorable senators and congressmen natin. So ito po, makikita ninyo, I was just told by a legal luminary that in this situation, we can disregard the SC decision. Pag-aaralan ko muna bago ako mag-comment. So alam nyo, masasabi ko lang po dito, unang-una, sino ba tong legal luminary na to? Diba? Because a legal luminary, that means that's probably a lawyer or a judge or anyone who is involved with the judiciary or in the lawyering profession. So kung sasabihin mo disregard the SC decision, alam mo po ibig sabihin yan? It means he is advising Senator Tito Sotto to commit a criminal act. Okay? And the reason kung bakit ko po sinabi criminal act yan. Kasi kung tingnan po ninyo sa Civil Code natin, Article 8. So anyway, ito po, Republic Act 386, an act to ordain and institute the Civil Code of the Philippines. Article 8, judicial decisions applying or interpreting the laws or the Constitution shall form part of the legal system of the Philippines. Okay? So ibig sabihin po niyan, yung mga decision ng Supreme Court, they become part of the law of the land. Nagiging batas po yan. So ngayon, itong legal luminary, ini-advise si Senator Tito Sotto na i-disregard yung SC decision which forms part of law of the land. Ano po ibig sabihin yan? That is a criminal action, di ba? You are compelling, inciting, or influencing Senator Tito Sotto dito to violate a law of the land, di ba? Because that is already a Supreme Court decision, okay? And yung question na lang dyan, kung ano ba yung criminal act, depende na lang po yan kung ano ba yung actual na mangyari dito. Pero more or less, that will fall under misfeasance, malfeasance, or nonfeasance po of public officers natin under the revised penal code. So, dun pa lang medyo... So, sana ituloy ni Senator Tito Sotto, bilib pa naman sana ako dito eh. Pero bumibilib pa rin ako sa kanya. Ituloy niya yung sinasabi niya na yung kung ano ba yung advice nung legal na sinasabi niya na na tutulong sa kanya. Pero sana kung makakasuhan dito si Tito Sotto, sana idamay din niya yung nag-advise sa kanya. Kasi siyempre, batas yung pinag-uusapan. Pag hindi ka sumunod sa batas, may penalty. So dahil inudyukan siya nitong mga sinasabi niyang legal advice na makukuha niya, dapat, di ba, rin sila doon, kasama dapat sila doon sa mapaparusahan. Kasi, kung di naman nila ginigyan ng magandang, kung hindi sila nagbigay ng maling advice dito kay Tito Sotto, at si Tito Sotto, mapailan ng penalty o ng kaso, dapat kasama itong mga legal luminis na sinasabi ni Atty. Labayo. I mean, yung sinasabi ni Senator Tito Sotto.
Di ba? Kasi binigyan siya ng maling advice, kaya siya nakasuhan. Palang medyo, medyo na ano na po ba? Medyo nakakatawa na kasi we keep mentioning these legal luminaries. Again, kung titingnan po ninyo yung ina-explain ko nga lang po, these are basic fundamental principles in our constitution, our civil code, and I like what I stated earlier, ito yung tinuturo sa mga law students sa first year pa lang po, Constitutional Law 1. Again, these are fundamental principles lang na pinapa-complicate po nitong mga politiko with clear political agenda. Okay? So parang ang dating pa nga rito, ang ibig sabihin, ang parang pinlalabas dito ni Atty. Nilabayon, itong mga naglibigay ng advice na to, mga, kung dito judge, abogado to, nasa fundamental ng kanilang pag-aaral, nung sila nag-umpisa pa lang maging abogado, sinasabi na sa Law 101 na kailangan sundin yung batas. Dahil yung batas, ang nag-interpret, yung Supreme Court. Pero dito, dahil medyo nakakaangat na sila na yung nasabing na legal expert, mas marunong pa sila ngayon sa Supreme Court at parang binabastos na nila yung kautusan ng korte na dapat sundin ng batas. And yung isa pa pong masasabi ko dito, if you are a sitting senator tapos nakikinig ka sa mga legal luminaries na ganito, parang ano po, 'di ba? It goes against the very essence of a republican government, 'di ba? Kasi the senator is elected into office because yan po yung inelect or pinili ng taong bayan. So kung mag-action ka, gagawa ka ng mga actions, decisions based puro sa mga advice ng itong mga legal luminary, it means di parang itong mga opinion pala ng legal luminary na to yung lalabas sa Senate, hindi from the actual person, hindi from the actual elected person na pinili ng taong bayan. So, yan lang po, another food for thought lang po for you, my fellow taong bayan. Kaya nakikita natin, it is very important na mag-elect tayo ng mga public officers yung may sariling paninindigan, may sariling katalinuhan, na hindi puro consult lang. Kasi pag ganun, it really defeats the essence of the Republican style of government po natin. Kasi again, kung puro lang from your consultants, from your advisors, lahat ng decision mo, di sana sila na lang po yung inelect ng taong bayan, pero hindi naman sila yung pinili. Ikaw yung pinili because the people want you to decide based on your expert knowledge or wisdom. Yan po yung essence ng pagiging elected public official. Hindi nakabase lang from mga consultant or advisors mo palagi. Okay? Ang ganda ng banat dito ni Atty. Nilabayon, kay Tito Soto. Tama nga naman siya. Ang ibunoto ng taong bayan, ikaw, hindi yung mga consultant mo. Dapat, kumbaga, dito, lumalabas kasi rito sa ginawa ni Tito Soto, iniiwas din niya yung sarili niya. Binibigay niya yung sisi, kung magkakamali siya, dun sa kanyang legal team, sa kanyang mga consultant. So, at least, kung sumablay nga naman, at least hindi siya. Ang problema lang, sinunod mo yung kanilang yung kanilang advice Hindi yung talagang kung ano yung nasa puso mo, nasa isip mong tama. Kumbaga nagpadikta ka doon sa mga legal consultant mo, kahit na against ka, pero dahil naniniwala ka sa kanila, 'di ba? Hindi yun yung hindi yun yung tamang prinsipyo. Dapat dahil ikaw ang ibinoto ng taong bayan, ikaw dapat na magdedesisyon, hindi yung mga consultant mo. And then, yung next dito, yung kay Senator Joel Villanueva, whether the Supreme Court made that decision or not, the impeachment court will proceed. We will proceed. So, hindi nakalagay dito, pero yung example na binigay ni Senator Joel dito, dun sa isang article po na nabasa ko, is because daw may temporary restraining order before sa impeachment ni Corona, ni former Chief Justice Corona, tapos pinagbotohan lang naman daw ng Senate yung TRO na hindi nila sundin. So, ang masasabi ko lang po dyan, we will again go back to fundamental principles of law. Okay? A TRO po is a provisional remedy. When you say it is a provisional remedy, ano lang po yan, may provisional effect. Pag provisional po, it does not fully resolve the issue in a pending case. So syempre, pag temporary pa lang yon, provisional pa lang, pwede nyo talaga i-disregard yon kasi wala pa namang full conclusion as to the issue being presented dun sa pending case sa Supreme Court. Ang difference po dito, there is already a clear resolution of the issue, diba? There is a Supreme Court decision already that is immediately executory. Okay? So kung immediately executory po yun,
decision, that already forms part of the law of the land. Batas na po yan. You cannot just simply vote on a matter which forms part of law of the land. Hindi po yan ganyan, okay? The only way para ma-remedy yan nila, kung gusto man nila i-remedy, did they enact a law that goes against that Supreme Court decision. Pero the Senate Impeachment Trial Court, hindi po yan yung regular legislative body ng Senate na pwede gumawa ng batas. Okay? So yan lang po yung masasabi ko. We should not be, kaya nga lagi ko pong sinasabi dito sa channel ko, wag tayo talaga laging maghalo-halo ng mga bagay-bagay because yung assumption ninyo as a layman, it does not really work that way in the legal system. May mga paliko-liko pa po yan. Kaya nga nag-aral kami ng halos 4 years, diba? At may bar exam pa kami. Kasi yun nga po, like in this scenario po, napapaghalo-halo na yung provisional remedy TRO from a court decision, hindi po yan ganyan. Magkaiba po yung scope at power ng dalawang yan. Okay? Doon pa lang misleading na yung ginawa ni Tony Villanueva. Una-una, galing mismo sa abogado ni Chief Justice Corona na walang nangyaring TRO, temporary restraining order. Tsaka napakalayo naman ng desisyon, yung dalawang desisyon na yan. Unang-una, temporary nga, di ba? Temporary restraining order. So, meron lang siyang condition kaya naglabas ng ganong action. Pero yung nilabas ng Supreme Court ay yung final and executory. Di ba? Immediately executory na ibig sabihin ipatupad na kagad yung pagpapatigil ng batas. Pero dito parang dahil ayaw nga nilang sundin yung binigay na ng Supreme Court, binabali ngayon nito ni Senator Villanueva. So antayin natin kung talagang kaya nilang baliin yan. Kasi nga sabi nga ni Atty. Nilabayon, meron silang kakaharaping consequence once yan hindi nila ipatupad yung pagpapatigil ng hindi nila pagsunod sa utos ng Supreme Court. So yan antayin natin. So maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.